Guys, nakakatakot na ang impormasyon ng ating kaibigan. Kakaalis lang po ng ating kaibigan ngayon. Mayroon po siyang iniwan na impormasyon. Ako na lang magpapaabot sa inyo. Nakakalungkot dahil mayroon po siyang sinabi dito sa atin na mag-ingat ngayong gabi, bukas at susunod pa. Dahil banta na tayo ngayon ng sakuna na malalakas. Kaya ito po yung palatandaan na ang mundo natin ay sisirain, gugunawin. Kaya tandaan natin mga idol, magbago na tayo mga idol. Si kaibigan mismo ngayon ang naghatid po sa atin ng impormasyon na nagbigay ng babala sa lahat po ng makapanood sa ating mga video. Ito po yung mga babala ng ating kaibigan na kailangan po ninyong malaman. Sabi ng ating kaibigan itiit, palapit ng palapit ang dabiguan. Kaya kung sino man po ang gustong maligtas sa kapahamakan, lumayo kayo sa mga nababanggit po nating mga malapit sa tubig, tulay, building, landslide area. Kung bahay mo nasa taas, tuktok, pues umalis kayo dyan. Nakakakilabot po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Maraming masalanta ito. Maraming mamamatay pa mga idol. Kung dikit-dikit ang mga bahay, alam po ninyo mga idol, napakadelikado talaga ang mga bahay na malalaki na dikit-dikit, lalo na pag malapit ka sa dagat. Kaya kayo na lang bahala mag-usap mga idol. Nag-iba yung boses ko dahil parang naiiyak ako sa ipinapaabot ng ating kaibigan. Dahil sinabi po niya, napakarami po ang nasa critical na area. Kaya babala ng ating kaibigan yung mga mining, mga mining area, mag-ingat. Kapag magkaroon ng dabiguan, marami pong buhay po ang mawawala. Kaya hindi na ninyo maririnig si kaibigan sa gabing ito dahil iniwan lang po niya yung impormasyon. Ipinapahanda po tayong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Nahadlok si kaibigan mga idol na kung unsay may tabo, masakit po talaga yan. Pasensya na mga idol, kami po ay humihingi sa inyo ng tawad kung lagi kaming nagbibigay po ng alarma, pagpapaabot para ang mga tao magising na hindi po kailangan na magkampante, hindi pwedeng magkampante. Kailangan maging alisto na kayo, lalo na sa nangyayari po ngayon dito sa mundo natin. Marami po tayong mga kalaban. Sinabi po ng ating kaibigan, grabe daw ang sunod-sunod na paggalaw sa ilalim ng lupa. Nakita ng ating kaibigan mga idol, talagang may tsunami na maranasan po ang Pilipinas. Kaya sa ngayon, ipaubaya na lang natin sa Panginoon mga idol. Tandaan natin, walang makakatulong sa atin na makapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoon lang. Pero binigyan tayo ng pag-iisip, yung normal na pag-iisip. Nakabalota, no? Alam natin kung saan tayo pwede tumira na hindi delikado. Alam po niyo yung bahay namin dito, konkreto din ito eh. Ang nakalamang lang, malayo kami sa dagat. Kasi ang dagat mga ito talagang nakakabahala po kapag yung mga bahay doon sa malapit sa dagat, kapag niyanig talaga yan ng kahit mahihina lang,
kung tatagal po ng ilang minuto, babagsak pa rin yung mga bahay kahit gaano pa yan katibay. Paalala ng ating kaibigan kanina, maghanda tayo ngayong gabi, bukas, sa susunod, dahil mayroon pang mga malalagim na masaksihan daw natin na mga pangyayari. Kaya maraming salamat sa mga mag-share nito, mga idol. Wala po kaming ginawang masama para sa lahat, no? Itong babala, hindi ito pananakot, kundi ito ay nagbibigay lang po ng paalala na kailangan na hindi tayo pwedeng magkampante. Laging maigmat ang atuang mata karon sa panahon, dili lang sa kuna, mga tao na sinasanipan ng diablo. Kaya lagi namin ipinapaalala sa inyo, walang mawawala kung mag-ingat at paniwalaan nyo itong mga paalala ng mga tao dito sa mundo. Hanggang sa susunod nating pagpapaabot, mga idol. Bukas hintayin natin ang mga impormasyon ng ating kaibigan, dahil unti-unti na talaga, mga idol, na i-deform ang lupang ito. Talagang sinabi ng ating kaibigan. Tingnan po ninyo sa Sarangani kung anong nangyari. Grabe po ang mga lupa. Winasak ang kabayan, napakaraming namatay. Sa Venezuela, Japan, talagang nakakakabahala na ito. Dahil tapatan po ito eh. Kapag mayroon pong malakas na lindol sa ibang bansa, talagang hindi talaga maiiwan ang Pilipinas. Isa po tayo sa napakadelikadong banta ng mga sakuna na malalakas, lalo na yung buhawi. Talagang parang pag international po yun, mga idol. Pero grabe na po ang nangyayari dito sa atin. Parang nandito na lahat po yung mga sakuna. Mga idol, lagi lang tayong mga panalanginin. Manalangin lagi tayo para safety. Sa lahat po ng mga OFW nating mga kababayan, mag-iingat kayo. Hindi lang lindol, kaguluhan. Paghandaan po natin ang darating na kaguluhan, tulad po ng digmaan, World War III. Yun po ang maganda ngayon. Kung may mga pira kayo sa bangko, kunin po. Magbili ng mga lupa sa bundok, taniman po ng mga pagkain, tulad po ng ubi. Yung ibang makakain sa bundok na aabot po ng 2 years before po ma-harvest. Yun po ang pinakamaganda, mga idol. Salamat sa inyo, mga idol.